Ang kwento ay nag-umpisa sa taong nagkukwento, kung saan sa mundo ng karahasan may taong kinakatakutan ng lahat. Ang taong ito ay si Peter, kung saan siya ay nakaupo at nagpapahinga sa bundok ng mga bangkay na kanyang tinapos. Ang nakakabilib na parte ay hindi lang ito, dahil ang ating bida ay isang 60 years old na tinaguri ang pinakamagaling na assassin sa kanyang henerasyon. Ang isang assassin na buhay pa ay sinabi na daig pa nito ang isang legendary na assassin, dahil sa dami ng naghahabol sa kanya, nagawa pa din daw nitong makasurvive sa kanila. Ang kausap ng natitirang buhay na assassin ay isang assassin din na nakamaskara. Sinabi ng lalaking nakamaskara na binabalak daw pala siyang patayin ng mga assassin ng organisasyon. Ang survivor na assassin ay iniisip na kung ang legendary na si Peter nga daw ba ang kanyang kaharap ngayon. Ang taong nakamaskara ay napapaligiran ng mga bangkay ng mga assassin na gusto siyang tapusin kanina. Sinabi naman ng natitirang assassin na kahit gaano kagaling ang taong nakamaskara, wala daw itong magagawa, dahil magpapadala daw ng milyon na assassin ang kanilang organisasyon para tapusin siya. Sinabi din nito na kahit na siya si Peter, ay hindi na daw magtatagal ang buhay nito, dahil sa sobrang dami ng assassin na tatapos sa kanya. Ang ating bida naman ay lumapit sa nag-iisang survivor at sinabi na kahit anong gawin nila hinding-hindi siya maiisahan at mapapatay ng mga assassin ng organisasyon. Habang nagpapaliwanag, tinatanggal naman ng ating bida ang kanyang maskara. Ang survivor naman ay gulat na gulat matapos makita ang sekreto ng ating bida. Ang nag-iisang survivor ay pinatay naman na ni Peter matapos magpaliwanag dito kung gaano siya kagaling. Matapos ang pangyayaring iyon, babalik tayo sa nakaraang 3 buwan, kung saan may isang matanda ang naglalagay ng sign sa kanyang bookstore. Ang matandang lalaking ito ay may sakit at tinatanggihan ang mga tawag ng hospital sa kanya para makapagpagamot siya. Ang matanda ay may taning na ang buhay ng 3 buwan, at kung hindi ito maggagamot ng tuloy-tuloy maaari niya itong ikamatay. Ang matandang ito naman ay hindi natatakot sa kamatayan, dahil sa maraming beses na siyang naharap noon sa kamatayan. Siya ay inalay ang kanyang buhay sa loob ng 50 taon sa assassin organization, wala din daw siyang pagsisisi sa bagay na ito. Siya ay nakatingin sa isang litrato, at iniisip na hindi niya pa nasubukan na kuhanan ng litrato ang kanyang sarili sa buong buhay niya. Habang nag-aayos ng mga bagay-bagay ang matanda, may isang magandang babae ang naka-school uniform ang pumasok sa bookstore. Ang babaeng ito ay naghahanap ng pang-elementary school na textbook. Ang matandang lalaki naman ay lumingon sa kanya ng may malaking ngiti, at sinabi na meron sila ng kahit na anong uri ng libro sa shop na ito. Tinanong ng babae na kung nagamit na daw ba ang mga libro dito. Sinabi naman ng matandang lalaki na meron siyang mga libro dito na noong 60s pa at meron din siyang mga bago. Sinabi naman ng babae na ang libro ay para daw sa kanyang nakakabatang kapatid na lalaki. Ang ating bida ay tinanong ang babae kung isa daw ba siyang high school student na sinang-ayunan niya naman. Base sa badge ng babae, sinabi naman ng matandang lalaki na mukhang 3rd year high school na ang babae. Namangha naman ang babae dahil sa dami ng alam ng ating bida. Ang babae ay biglang napalingon sa lamesa at nakita niya na ang libro na kanyang gusto makuha. Ang babae ay wala daw pambayad sa lahat ng librong ito, ngunit ang matanda naman ay sinabing ipapahingi niya na lang daw lahat ito sa dalaga. Matapos buksan ang wrap ng libro, sinabi naman nito na mas magandang magamit ito kesa naman sa mapuno lang daw ito ng alikabok sa bookshop na ito. Ang babae ay tumatanggi, ngunit sinabi ng matanda na halatang mahal na mahal nito ang kanyang kapatid. Kaya naman maging mabuti daw ito hanggang sa kanyang makakaya, dahil kung hindi baka pagsisihan niya daw ito sa bandang huli. Matapos matanggap ang payo ng matanda, tinanong naman ng dalaga kung may pinagsisisihan daw ba ito sa kanyang buhay. Habang inihahanda ang panali sa mga libro, sinabi naman nito na habang tumatagal ang isang buhay ng isang tao, mas dumarami din daw ang mga pagsisisi nito. Ang matanda ay naalala ang isang babae na kinukuha palayo, habang sinasabi nito na ito lang daw ang paraan para makasurvive. Sinabi ng matandang bida na karamihan sa kanilang pagsisisihan ay wala na daw silang magagawa. Sinabi niya din na malamang hindi pa siya naiintindihan ng dalaga. Kaya naman ang maipapayo niya na lang daw sa babae ay dapat alagaan daw nito ng mabuti ang kanyang nakababatang kapatid upang wala daw itong pagsisihan sa hinaharap. Ang matandang bida natin ay sinabi na hindi niya papatayin ang dalaga kung aalis daw ito ng kusa upang maalagaan pa daw nito ang kanyang kapatid. Sa oras na yon napagtanto ng babae na simula palang alam na ng matanda ang plano niyang patayin siya. Ang ating bida naman ay sinabi na kinabisado niya daw ang lahat ng estudyante na nag-aaral malapit sa kanyang bookstore.
Sinabi niya din na wala daw third year sa uniform na ginamit ng babae. Ang babae naman ay agad na intindihan na nagkamali siya ng pagkalkula sa kanyang mga plano. Sinabi din ng matanda na hindi daw nito maitatago ang amoy ng dugo sa kanyang patalim kahit na anong pabango ang gamitin niya. Dahil ang amoy ng dugo ay nakatatak na daw sa kanyang buong buhay. Kahit na alam na ng matanda ang kanyang plano, ipinagpatuloy pa din ng dalaga ang pagtapos sa matanda. Ngunit noong oras na din yun, bigla siyang napatigil dahil napagtanto niyang magiging katapusan na daw ng kanyang buhay kapag pinagpatuloy niyang sumugod sa matanda. Ang matandang bida ay nakatingin lang ng seryoso at kasabay nito tapos niya na din mabalot ang mga libro na kailangan ng dalaga. Habang nakatalikod ang matanda sinabi nito na totoo daw ang kwento tungkol sa nakababatang kapatid ng babae, kaya naman kunin na daw nito ang libro. Alam din daw ng ating bida kung totoo nga daw ba o hindi ang sinasabi ng kanyang mga nakakausap. Sinabi din ng ating bida na galing siya sa glory kagaya ng babae. Mukhang wala din daw gaano itong natutunan sa kanyang paaralan, samantalang pareho lang naman daw ang pagtuturo noon kesa ngayon sa paaralan ng glory. Sa organisasyon na ito ay may ginagawa sila matapos malaman na hindi nagtagumpay sa misyon ang pinadalang assassin. Habang pasugod siya sa babae, sinasabi naman ng matandang bida na ang kasunod daw na gagawin ng organisasyon ay ang Plan B. Habang nagtataka ang dalaga sa ginagawa at pinagsasabi ng ating bida, nakita niya naman sa itaas na may mga assassin na dumating para tapusin siya. Si Peter ay nanatili sa babae upang protektahan ito sa mga pagputok ng baril. Pinaliwanag ng ating bida na ang Plan B daw ay ang pagpatay sa naunang assassin kasama ang target nito. Ang dalaga ay may napansin at ito ang tama ng bala sa tiyan ni Peter habang prinoprotektahan siya nito kanina. Sila ay patuloy pa ding hinahabol para sila ay patayin, ngunit si Peter naman ay nagagawa pa ding makasurvive kasama ang dalaga. Ilang sandali pa si Peter ay nakahanap ng baril at handa nang tapusin ang dalawang assassin, ngunit napansin niya namang naging hostage na nila ang babae. Dahil sa pagdadalawang isip ni Peter nagawa siyang masuntok ng solid ng isa sa mga assassin. Ang lalaki ay nagmayabang dahil sa sobrang dali lang daw nitong natalo sa kanya. Ilang sandali pa, ang pangatlong assassin ay dumating sa lugar. Kahit na gaano pa daw kataas ang reputasyon ni Peter, kailangan niya daw gawin ang bagay na ito sa kanya. Ang assassin na ito ay ang informant ng boss, at ito ay may codename na Octopus. Kahit na ang legendary na si Peter ay wala na daw magagawa dahil sa sakit nito at sa kanyang katandaan. Ang ating bida ay nagtataka kung bakit siya gusto ipapatay ng organisasyon. Sinabi ni Octopus na dismayado daw ang boss sa kanya, na ipinagtaka niya naman. Pinaliwanag naman ni Octopus na noong mag-retired ito nagkaroon ito ng 76 billion pesos sa kanyang ulo, kaya naman marami ang assassin na gusto siyang patayin at makuha ang reward sa kanya. Napagtanto naman ni Peter na ito daw ang halaga ng naipon niya sa buong buhay niya, na sinang-ayunan naman ng informant. Ang idea ng bounty ni Peter ay nakabase sa kanyang naipundar. Kaya naman ito din daw ang halaga na matatanggap nila kapag nagawa nilang mapatay ang matandang Peter. Ang informant ay naging baliw sa perang ito, kaya naman gusto niya daw na siya ang makapatay kay Peter. Matapos masuntok sinabi nito na mamatay na daw si Peter ng tahimik at mapayapa. Matapos mabugbog ng malala ang matanda, nadismaya naman ang assassin dahil sobrang bilis daw natapos ang kanyang trabaho sa pag-aakalang wala ng buhay si Peter. Habang palapit si Octopus sa ating bida, ito naman ay binigyan siya ng regalo. Ito ay isang flash grenade na ikinagulat naman ng kalbong informant na makita. Habang tumatakas ang ating bida, napagtanto ng informant na sinadya ni Peter na ibato siya sa backdoor upang magamit ang isang magaling na diskarte ng pagtakas. Sinabi naman ng mga ito na hindi makakalayo ito dahil sa malalang injury ng matanda. Ang babaeng assassin ay naiwan at hindi makapaniwala sa mga bagay na nangyari sa kanyang harapan. Samantala sa isang palaruan, si Peter ay bumagsak na at siya ay pilit na gustong tumayo. Iniisip niya na dahil sa kanyang katandaan hindi na siya makalaban ng maayos. Sa sandaling yun naalala niya ang kanyang buhay, at napagtanto na ang lahat ng bagay ay konektado sa organisasyon ng mga assassin. Naalala niya ang mga panahon na kung saan tinuturuan sila kung paano gumamit ng patalim at paano pumatay ng tao. Habang naglalaro lamang ang mga batang lalaki ng Counter-Strike noon, si Peter naman ay tinuturuan na kung paano maging hacker. Naging spy din siya mag-isa noon sa bansang Russia para makapagbigay ng impormasyon at makasurvive ng matagal na panahon. Naalala ni Peter na nagbago ang organisasyon matapos magbago ang leader ng kanilang organisasyon. Sinabi din ito na hindi naabot ni Peter ang kanyang ekspektasyon.
Dahil sa katandaan ni Peter, ang panibagong boss ay gusto nang tanggalin si Peter sa organisasyon. Ang ating bida ay hindi nangangailangan ng paghanga ng iba o kaya naman ng parangal. Ang gusto niya lang daw ay hindi siya itrato ng ganito matapos niyang ialay ang kanyang buhay sa organisasyon. Ayaw niyang mamatay sa ganitong sitwasyon dahil ayaw niyang mapunta ang kanyang pera sa mga kamay ng mga gahaman na asasin. Sinabi niyang nakatabi ang perang ito para sa kanyang apo. Ilang sandali pa, siya ay tuluyan ng bumagsak at nawalan ng malay dahil sa matinding pagdurugo. Ang eksena ay nalipat sa teritoryo ni Octopus. Nagrereklamo din ang mga ito dahil hindi nila nakuha ang malaking pera sa kamatayan ni Peter. Ang isa sa kanila ay sinabi na dahil sa background ni Peter kung bakit napakalaki ng reward sa makakapatay sa kanya. Ang isa naman ay wala daw pakialam sa nagawa ni Peter dahil ang mahalaga lang daw sa ngayon ay ang pera na makukuha nila sa kanyang kamatayan. Habang nakatingin sa litrato at play na plano kung paano papatayin si Peter. May lalaking dumating naman at sinabing ito daw ang kanyang unang litrato sa buong buhay niya. Ang dalawang asasin ay lumingon sa lalaking nagsalita. Napansin din nila na kapareho ang suot ng lalaki sa damit na meron si Peter sa litrato. Napagtanto naman nilang hindi si Peter ito dahil ang lalaki ay may itim na buhok. Sinabi niya naman na ganito na daw ang kanyang naging itsura matapos niyang magising. Ang asasin ay biglang hinawakan sa balikat si Peter at sinabi na hindi daw ito ang lugar ng mga estudyante. Ang binata naman ay hinawakan ang braso ng lalaki at sinabing dalhin daw siya nito kay Octopus. Ang dalawang asasin ay nagkatitigan at napagtantong kapareho nila ng linya ng trabaho ang binata. Ang isang asasin naman ay tumawa at sinabing pinapatay daw nila ang kalinya nila ng trabaho kapag nang hihimasok ito sa lugar nila. Sinubukang umatake ng asasin kay Peter, ngunit madali niya lang naman hinawakan at pinigilan ang kamao nito. Nagulat at namangha ang asasin sa ginawang pagpigil ng binata sa kanyang suntok. Naalala niya din na walang nagawa ang legendary na si Peter noon sa kanyang mapangwasak na suntok. Madaling dinurog ni Peter ang kamao ng asasin. Sumugod ang kasama nito sa likod ng ating bida, ngunit sa bilis ng binatang Peter ngayon, mabilis niya lang nabugbog ang katawan nito. Tinanong ng asasin kung sino at saan nanggaling ang ating bida. Ngunit sinabi lang naman ni Peter na ang pagiging magaling sa kutsilyo ay isang third-rate na kaalaman lamang ng mga asasin. Nagulat ang natitirang asasin sa ginawa ng binata, habang sinasabi nito na second-rate lang ang pagiging magaling sa mga sandata. Si Peter ay hawak ang isang pugita, at sinabing first-rate naman daw ang tawag sa mga asasin na kayang gawing sandata ang kahit na anumang bagay. Dahil sa pangmamaliit ni Peter sa kalabang asasin na inis naman ito. Dala ng kanyang init ng ulo, bigla na itong sumugod. Nagawa naman ni Peter na tanggalan ng sandata ang asasin, habang sumusugod ito, kaya naman madali na lang para sa ating bida na sinakal ang kalabang asasin. Binalibag din ito ni Peter kung saan-saan habang nakapulupot pa rin dito ang pugita. Gamit ang kumukulong sabaw, nagawa ni Peter na ilagay at iluto ang asasin dito. Habang nawawalan na ng buhay ang asasin, nagtataka pa din ito kung sino ang misteryosong binata. Dahil sa isang litrato at matandang tao lamang ang pagkakakilanlan nila sa ating bida. Sinabi ng naging mas batang bersyon niya na hindi siya mahanap ng organisasyon kahit anong gawin nila. Dahil sa pagbabalik ng kanyang kabataan, muli siyang bumalik sa bisyon niyang paninigarilyo. At sinabing patay na daw ang matandang Peter na kanilang hinahanap. Samantala, ang informant at ang dalaga ay magkasama na, kailangan din daw agad ni Octopus mapatay si Peter bago pa ideklara ng publiko na opisyal ng wanted ang ating bida. Ang dalaga naman ay nagkaroon ng mga galos at mukhang pinahirapan ito ni Octopus. Mula sa background sinabi ng informant na dahil sa sakit ni Peter na cancer, dapat lang daw na ipamana na daw nito ang kanyang yaman sa kanyang mga junior assassin. Ang ating bida ay binuksan ang pintuan at nakitang wala si Octopus dito. Napagtanto niya din na kung paano nga daw ba siya nabuhay muli at naging mas batang bersyon niya. Ang mga tao ay abala sa stasyon ng tren nang sila ay biglang nagulat sa kanilang nakita. Dahil ang katawan ng ating maskuladong binatang bida ay kamangha-manha. Na pati ang kanyang sarili ay hindi makapaniwala. Napansin ni Peter na nawala na ang tama ng bala at ang kanser sa kanyang katawan na pumapatay sa kanya nang walang kalaban-laban ay bigla na ding nawala. Patuloy pa din siyang nagugulat kung bakit nabalik ang kanyang kabataan, wala din daw siyang idea kung paano ito nangyari sa kanya. Kahit na maging wanted daw si Peter sa publiko, wala na daw magagawa ang mga asasin para mahanap siya dahil sa muli na siyang bumalik sa kanyang kabataan kung saan walang nakakakilala sa kanya. Dahil sa pagbalik ng kanyang mga malalaking muscles,
Kailangan niya muna sa ngayon ng bagong damit bago maghiganti sa mga gustong pumatay sa kanya. Si Peter ay biglang may napansin. At ito ay ang dalawang lalaki na pinag-uusapan ang kanilang pambababae kagabi. Habang nag-uusap ang dalawa, sinabi naman ng ating bida na bawal daw ang manigarilyo sa lugar na ito. Dahil sa pang-iinis ni Peter sa dalawa, bigla siyang sinampal ng isa sa kanila. Natatawa naman ang dalawang gangster dahil ang akala nila aalis na ang ating bida nang hindi lumalaban. Ngunit si Peter ay bigla namang nilak ang pintuan matapos makalabas ng iba pang mga tao sa loob ng public restroom. Unti-unting lumapit ang binata sa kanila habang inaakala na isang normal na binata lamang ito. Ang mga muscles ni Peter ay sabik na daw makipaglaban sa kanila, habang ang isang lalaki naman ay wala daw marinig at sinabi ding papatayin nila si Peter. Matapos ang isang malakas na suntok at isang atake sa leeg ng lalaki, ito ay mabilisan niyang pinabagsak. Natakot at nabigla ang natitirang gangster, kaya naman sinubukan niya ding takutin si Peter gamit ang maliit niyang patalim. Habang nakatalikod ang ating bida nalaman niya namang isang pocket knife ang hawak ng lalaki, sinabihan niya din na mali ang pagkakahawak nito. Binalaan niya din ito na baka mahiwa nito ang kanyang sariling daliri. Naiinis na ang lalaki sa pangmamaliit ng ating bida. Habang si Peter naman ay tinuturuan pa din ito na kung paano gamitin ng tama ang isang pocket knife. Hindi na ito nakapagpigil at sumugod na, agad namang nadisarmahan ni Peter ito at pinagsasaksak ang gangster. Matapos maramdaman ang mga ginawang pananaksak, bigla itong nataranta dahil sa kanyang kamatayan. Ngunit ang binata naman ay sinabing huwag itong mag-alala dahil hindi niya naman daw ginamit ang patalim sa kanya. Nagtataka ang lalaki kung sino si Peter, ngunit bigla niyang diniinan ang balikat ng gangster. At sinabi na itigil na nito ang kanilang masamang ginagawa. Dahil mamamatay daw sila kapag pinagpatuloy nila ito. Dahil naihi sa takot ang lalaki, hindi na daw magagamit ni Peter ang pantalon nito. Habang nagtataka siya sa sinasabi ni Peter, sinabi naman ng ating bida na magbago na daw ito at maging mabuting tao. Ilang sandali pa, si Peter ay nakaporma na gamit ang damit ng isang gangster kanina. Binuksan niya din ang kanyang bank account at nalaman na nilimas na daw ng organisasyon ang lahat ng kanyang pera. Dahil sa ginawa ng organisasyon sa kanya, binabalak niyang maghiganti sa kanila. Habang naglalakad si Peter, ang dalawang kabataan naman sa background ay masaya dahil nakapasok sila sa paaralan ng Glory Group. Lumaki daw si Peter sa isang bahay ampunan na isang religious facility. Makalipas ang 50 taon lumaki ang organisasyon na ito, na kaya nang makapag-impluwensya sa maraming sulok ng mundo lalo na ng mga politiko. Ang Glory Group ay isang malaking maskara lamang ng mga assassin. Dahil si Peter ang dahilan kung bakit naging malago ang organisasyon na ito, siya din daw dapat ang maging dahilan upang pabagsakin ang organisasyon. Ang eksena ay nalipat sa isang warehouse. Nagtataka ang lalaking nakaupo kung bakit mag-isa lang pumunta ang kanyang kausap. Si Octopus ay sinabi naman na hindi naman daw siya si Peter, kaya naman hindi niya daw kailangan magdala ng kasama para tapusin siya. Habang nakaupo sinabi niya naman na gahaman daw talaga silang mga Glory Group. Si Octopus naman ay wala daw pakialam sa sinasabi ng lalaki. At sinabing umpisahan na nila ang laban, papatayin niya din daw ng mabilis at walang sakit ang lalaking nakaupo. Ang lalaki ay kalmado lang, dahil siya ay may mga kasamhang nakatago sa paligid at ngayon ay handa ng bulpihin si Octopus. Alam ng lalaki na hindi miyembro ng 12 disciples ng Glory si Octopus. Kaya naman nagtataka ito kung bakit napaka-arogante nito. Ilang sandali pa, nag-umpisa na ang mga kalalakihan na pagtulungan si Octopus, ngunit hindi na nagtagal, ang laban ay mabilis lang na natapos. Ang lalaki ay takot na takot at hindi makapaniwala sa ginawa ni Octopus. Ito ay pinuliputan ang kanyang kalaban na parang isang pugita para matapos ang buhay ng kanyang kalaban. Si Octopus ay isang rank B na assassin, na number 1 din naman lalaban ng Jiu-Jitsu sa buong Korea. Matapos matalo ang mga tauhan, siya ay sumugod na para tapusin ang leader ng kanyang kalaban. Si Octopus ay bumalik na sa kanyang teritoryo, at napansin niya na din ang mga tauhan niyang pinatay ni Peter kanina. Agad niya namang sinabi na siguradong si Peter daw ang may kagagawan ng pagpatay sa kanyang dalawang tauhan. Dahil malapit nang ilabas ang pagiging wanted ni Peter sa publiko, kailangan niya na daw agad mahanap ito at mapatay. Matapos buksan ang pintuan, nagtaka sila na may tao sa kanilang lugar dahil sa nakasara ngayong araw ang kanilang restaurant. Matapos tanungin kung anong ginagawa nito o kaya kung may meeting daw ba ito sa kanila. Sinabi naman ni Peter na wala siyang kailangan sa kanila, pero may hinanakit daw siyang dala para sa kanila. Tinanong ni Octopus kung tungkol daw ba ito sa pera, na sinang-ayunan naman ni Peter.
Malaki din daw ang perang nawala sa kanya at sinabing 76 billion pesos ang halaga nito. Habang nakangiti, bigla itong naging seryoso at inutusan ang kanyang tauhan na isarado ang mga pintuan. Malamang konektado daw ang binata kay Peter, kaya naman sa ngayon hindi na muna daw ito makakalabas ng buhay sa lugar na ito. Iniisip ni Octopus na sigurado siyang hindi miyembro ng Glory ang binata, malamang anak daw ito ni Peter, o kaya naman isang disipolo niya. Binigyan ni Octopus ng dalawang pagpipilian ang ating bida. Ang una ay sabihin nito kung saan si Peter para makaalis ng matiwasay, at ang pangalawa naman ay ang mamatay siya sa lugar na ito. Si Peter ay tinagihan naman ang mga alok dahil wala naman daw siyang gusto sa mga pagpipilian. Habang hawak ang chopstick sa kanyang mga kamay, sinabi niyang wala pang nakakasurvive matapos malaman ang kanyang tunay na katauhan. Bigla niyang ding sinabi na siya daw ang hinahanap nilang si Peter. Nagtaka naman si Octopus, kaya naman mukhang may problema na daw ito sa kanyang pandinig. Sinabi niya din na siya daw ang pumatay sa dalawang tauhan niya. Ang buong akala niya ay si Peter ang pumatay sa kanyang mga tauhan, kaya naman napapaisip siya kung totoo nga daw ba ang sinasabi ng binata. Nagtataka din siya kung ano nga daw ba ang dahilan nito para guluhin sila ng binatang ito. Totoo daw ang dala nilang baril, kaya naman sabihin daw nito kung ano daw ang relasyon nito kay Peter. Napansin naman ng ating bida na nakahanda din ang dalaga para patayin siya. Tinanong niya si Octopus kung gusto niya daw ba malaman ang totoo, na agad naman itong sinang-ayunan. Subukan daw ni Octopus na patayin siya kung gusto daw malaman nito ang totoo. Ang isang lalaki naman ay naghanda na para barilin si Peter. Ngunit bigla na lang natusok ng chopstick ang baril nito at ang kanyang liig. Matapos ang pagbagsak nito, napansin naman ng dalaga na tumama ang chopstick sa vital point ng lalaki. Muling kumuha ng chopstick ang ating bida. Napansin din ng babae na halos magkasing edad lang daw sila. Mula sa paaralan ng mga assassin sa Glory, wala daw makakagawa ng kanyang ginawa. Nagustuhan daw ni Octopus ang ginawa nito, malakas daw ang swerte ng binata para magawa ang kanyang ginawa. Niyaya niya din ito na sumali sa kanilang Glory Group. Ngunit nagkunwari lang siya at pinagbabaril si Peter. Gamit ang lamesa nagawa niya namang masangga ang mga bala na parating. Sinabi naman ito na kulang pa daw talaga ng karanasan ang binata. Dahil isang baguhan lang daw ang gagamit ng lamesa para maging panangga ito sa bala. Dahil sa pulang likido inaakala ni Octopus na malala na ang kalagayan ng binata. Matapos sumilip sa likod ng lamesa, siya ay biglang nagulat dahil sa isang sauce lang daw pala ang inakala niyang dugo. Bigla niyang hinahanap ang binata sa paligid, ngunit hindi niya ito mahanap, kaya naman iniisip niya na kung isa daw bang multo ang binata. Matapos lumingon sa itaas nakita niya dito si Peter, at gamit ang sauce na nasa kanyang bunganga binugahan niya nito si Octopus. Bumaril ito ngunit nagawa namang mahawi ito ng ating bida, mabilis niya din kinalas ang baril ni Octopus habang nilalabanan niya ito. Sinapak niya din ito ng kakaibang suntok. Habang nagtataka kung isang binata lang daw ba talaga ang kanyang kalaban. Ito ay bigla na namang pasugod sa kanya at binali ang kanyang lieg. Ito ay tuluyan ng bumagsak at nawalan na ng malay. Matapos makita ni Peter ang kalagayan ni Octopus, siya ay umalis na sa pag-aakalang patay na ito. Iniisip niya na sa 10 taon niyang nakikipaglaban ngayon pa lang daw siya nakakita ng taong kasing husay ng binata. Naalala din ni Octopus ang do or die na kanyang diskarte, na kanyang pinaghusay pa sa loob maraming taon. Matapos akalain ng kanyang kalaban na katapusan niya na, bigla daw itong susugod para tapusin ang kanyang kalaban. Matapos ma-master ang kakayahan na ito, inisip niyang wala nang makakatalo sa kanya kahit na sino. Muling nabuhayan si Octopus at hinawakan ang paa ni Peter. Bigla din siyang pumulupot sa katawan ng ating bida. Si Octopus ay matagumpay sa kanyang ginawang pag-atake. Sinabihan niya din na isang baguhan pa daw ang binata para sa kanya. Ngunit mula sa kanyang likod nagsalita ang ating bida. Bigla niyang nakita ang binata sa kanyang likod, kaya naman nagtaka siya kung sino naman daw ang kanyang pinuluputan. Bigla siyang nagulat at hindi na alam kung paano nangyari ang mga nangyari. Sa loob ng 10 taon na pagiging assassin niya, alam niya na daw na mamamatay na siya sa kamay ng binatang ito. Sa level daw ng binatang ito mukhang mas malakas pa daw ito sa mga 12 disciples ng organisasyon. Natataranta na si Octopus at gusto na lang makipag-usap sa binata. Bigla niya ding nahablot ang dalaga at sinabing ipambabayad niya daw ito sa binata. Habang sinasabi na ayaw niyang sumama kay Peter, pinatahimik naman siya ni Octopus. Tinanggap na ni Peter ang kasunduan nila ni Octopus, pinuri niya din ito sa bilis niyang mag-isip ng paraan. Habang paalis na ito sinabi niya naman na pwede niyang gamitin ng kahit paano niya gusto ang dalaga.
Iniisip din nito na balikan ang binata matapos niyang makakuha ng impormasyon tungkol dito. Muli niyang tinawag si Octopus kaya naman napalingon ito kung inaakala daw nitong makakatakas siya nagkakamali daw ito. Nagulat naman si Octopus matapos makita ang parehong aura ng binata kay Peter. Bigla na ding sumugod ang ating bida at inatake ito sa iba't ibang parte ng kanyang katawan. Nabali na ang lahat ng buto sa katawan nito dahil sa kakaibang uri ng pakikipaglaban ni Peter. Ang eksena ay nalipat sa malaking syudad. Ang isang lalaki ay binabalanse ang kanyang sarili gamit ang isang kamay sa sulok ng gusali. Kinumpirma din ng lalaking nakatuksido na patay na daw si Octopus, wala din daw baka sa pinangyarihan kung sino ang gumawa ng pagpatay. Matapos makababa ang lalaki, sinabi nito na may triple S na misyon ang kanilang organisasyon. Kaya naman sabihan daw ng nakatuksido ang lahat ng Glory member tungkol sa pabuyang 76 bilyon pesos sa taong makakapatay kay Peter. Habang naglalakad iniisip ng ating bida na kailangan niya ng makakasama para pabagsakin ang Glory. May naiisip na siya para kanyang makasama, ngunit hindi daw siya komportableng makasama ang taong ito. Mula sa comfort room na abandonado ang ating bida ay pumasok dito, habang ang mga homeless naman ay nandito sa lugar upang may matulugan. Siya ay may hinahanap na palatandaan at agad itong pinindot. Bigla ding may lumitaw na sekretong pintuan at ito ay papunta sa underground. Siya ay nagulat sa kanyang nakita, dahil napakasosyal daw dito sa loob, siguradong malaking pera din daw ang ginastos dito para mapaganda ang lugar na ito. Bigla namang may patalim na itinutok kay Peter, ayon kay Peter ang babaeng ito daw ay bulag. Masyado daw tahimik nitong mga nakaraan, kaya naman mukhang may ililigpit na naman na bangkay ang babae. Dahil hindi amoy alkohol o amoy pulubi ang ating bida, iniisip naman ng babae na hindi ito isa sa mga pulubi na nasa itaas. Naramdaman niyang puno ng pagkasabik sa dugo ang taon ito. Kaya naman tinangka niya itong patayin sa pag-aakalang ipinadala ito ng Glory. Ang dalawa ay naglaban sa loob ng silid, nang may ingat na paggalaw upang hindi masira ang mga gamit sa paligid. Ngunit kahit anong pag-iingat ni Peter sinisira naman lahat ng babaeng bulag. Muli itong sumugod kay Peter, at nagawa niya naman itong maiwasan. Si Peter ay nagsisimula ng magtaka, kung isang bulag nga daw ba ang babaeng ito. Ang babae ay sinalo ng ating bida, at ito ay nagawa niyang maibalibag. Matapos niyang mabalibag ito sa sofa, natutukan naman siya ng patalim. Sinabi niya din na hindi niya alam na magpapadala ang Glory ng isang magaling na asasin para sa kanya, naramdaman din daw ng babae na nawala na ang pagkasabik nito sa dugo. Kahit na ayaw daw pumatay ni Peter ng taong may kapansanan, kailangan daw may mamatay sa kanilang dalawa. Ang babaeng bulag ay tinatawag ang kanyang aso at inutusan itong kagatin si Peter. Ngunit siya ay biglang nagulat, matapos mapaamo ni Peter ang nagwawalang aso kanina. Dahil sa pagtataka hinawakan niya ang buong mukha ni Peter, at sinabi na mukhang bumata daw si Peter. Matapos ang 30 minuto na kanilang kwentuhan, hindi pa din makapaniwala ang babaeng bulag kung paano naging posible ang nangyari, at bumalik sa pagiging binata si Peter. Tinanong niya din kung paano daw ang naging posisyon ng pagkamatay ni Peter, upang magaya niya daw ito kapag namatay siya. Dahil sa pangungulit ng babaeng bulag sa kung paano bumata ang ating bida, bigla naman itong binatukan ni Peter. Napag-alaman din ng babae na balak nitong kalabanin ang Glory, na sinang-ayunan naman ng binata. Sinabi niya din na pupunta daw siya sa gitna ng bagyo. Nagtaka naman ang babaeng bulag kung ano naman daw ang tinutukoy ni Peter. Pinaliwanag niyang hinahanap siya ng Glory. Kaya naman para makontrol niya sila sa kanyang mga kamay, magiging assassin daw siya para sa organisasyon ng Glory. Ang babaeng bulag ay sinabing mukhang nababaliw na daw si Peter, ngunit siya ay biglang napagtanto. Dahil bumata na si Peter, wala na daw ang makakakilala sa kanya. Kaya naman kapag naging assassin siya ng Glory, magagawa niyang makontrol ang mga ito nang hindi nila alam. Sinabi ni Sanbei na nakakatakot daw talaga si Peter, ngunit mas nakakatakot daw si Sanbei dahil sa lapit nito sa kanya. Dahil isang baguhan pa lang ang pagkatao ni Peter, hindi agad siya pwedeng maging assassin para sa Glory. Ngumiti naman ang ating bida, at sinabi na may alam daw siyang paraan. Ang eksena ay nalipat sa eskwelahan, kung saan ang mga babae ay ganado na muling pumasok sa eskwelahan dahil sa isang lalaki. At ang lalaking tinutukoy nila ay ang ating bida. Mula sa background maririnig kung gaano daw ito kagwapo at kamacho. Dahil may event ang kanilang school ngayon, niyaya nila si Peter para makasabay nila sa pagpunta sa auditorium. Ang pangalan ni Peter sa eskwelahan na ito ay Kim Seon-gu, at siya rin ay kasalukuyang nag-aaral sa isang eskwelahan ng Glory. Habang naglalakad nakikisabay naman sa kanya ang kanyang teacher, at kinikilala si Seon-gu.
Ang eskwelahan ng Glory ay isang eskwelahan na kung saan pasikreto silang nagsasanay ng mga estudyante para maging assassin. Dahil sa kasikatan ni Suongu, madami nang gustong sumabay at makipagkilala sa kanya. Ilang sandali pa, sila ay nasa lugar na ng event. Mula sa communication device na sekretong nakakabit kay Peter, nagtataka si Sanbei kung paano ito makakapasok sa Assassin's Class. Habang papunta sa entablado si Peter, iniisip niya naman na may isa siyang alam na paraan. Dahil sa kanyang gagawin, sigurado daw na mapapansin siya ng mga assassin sa loob ng paaralan. Si Sanbei ay nag-aalala kung ano daw kaya ang balak gawin ni Peter. Matapos ang mic check, si Sungu ay biglang nagpakilala at sinabing transfer student siya. Sinabi niya na ang kanyang paboritong gawin ay ang pakikipaglaban. Sinabi niya din sa lahat na isa din daw siyang assassin. Nagulat naman ang mga tao sa paligid, pati na din si Sanbei at ang aso nito. Mula sa pangalawang palapag naman ng gusali, nagtataka ang mga estudyanteng assassin kung sino nga daw ba ang lalaking baguhan na nagsasalita sa entablado. Habang pinagtatawanan ng iba ang mga pinagsasabi ni Peter, ang iba naman ay namamangha sa kanyang kumpiyansa sa sarili. Ang babaeng kumukuha ng video ay itinulak ng matabang estudyante. Ang mga estudyanteng mayabang ay pumunta na sa harapan ni Peter, habang iniisip naman ng ating bida na gumana ang kanyang plano. Ang matabang lalaki ay tinanong si Peter kung inakit daw ba nito ang babaeng si Eugene, ngunit hindi alam ng ating bida ang sinasabi ng matabang lalaki. Habang umiiyak na pamura na lang ito sa ating bida. Ang lalaking ito ay si Jang Iseol. At ang babaeng si Eugene naman ay ang kanyang girlfriend sa loob ng 22 days na. Dahil sa pag-agaw daw ni Peter sa kanyang girlfriend. Sumugod na ito, habang sinasabi naman ni Peter na ngayong araw niya lang nakilala ang babaeng sinasabi ni Iseol. Ang kamao ni Iseol ay nagawang masakop noon ang Mapo District sa pamamagitan lamang ng kanyang kamao. Ngunit ngayong pagkakataong nakaharap niya si Peter, naramdaman niya ang kamatayan na unti-unting lumalapit sa kanya. Sa lakas ng suntok ni Peter, halos matanggal ang lahat ng buhok ni Iseol. Pinigilan ni Peter ang kanyang suntok bago pa ito tumama, at biglang pinitik si Iseol. Sa lakas ng ginawa ni Peter, natumba ito, at nagkaroon ng malaking bukol sa ulo. Ang isang teacher naman ay may dalang red card, senyales na pag-awat niya sa mga nag-aaway. Tinanong ni teacher kung anong trabaho ng tatay ni Peter. Ngunit sinabi naman ito na malamang patay na ang kanyang tatay. Ang dalawa ay umalis na sa eksena habang pinipingot naman ng teacher ang tainga ni Peter. Ang dalawang assassin naman na estudyante ay gustong malaman ang tungkol kay Peter, dahil sa yabang ng dating ng ating bida gusto din daw nila itong mapatay. Habang pinapagalitan pa din ang ating bida, namamangha naman ang mga ibang estudyante na nakakakita sa kanya. Napansin naman ito ng babaeng kasama ni Octopus noon at iniisip na mukhang balak nitong isunod siyang patayin. Ilang sandali pa sa eskwelahan, napansin ng babaeng si Beol ang ating bida, habang nagtataka kung bakit nandito si Peter. Sinabi naman nito na marami daw ang sumusunod sa kanyang babae. Kaya naman dito siya napunta sa tahimik na lugar. Nagtaka din si Peter kung bakit nandito si Beol. Wala daw siyang ganang kumain, ngunit ang food tray niya ay punong-puno ng pagkain. Habang umiiwas ng tingin si Beol, nabalik naman ang eksena sa nakaraan kung saan sinabi ni Peter na kung gusto nitong mabuhay, sabihin daw nito na ang matandang ito daw ang pumatay kay Octopus. Tinanong ni Beol kung bakit siya sinusundan ni Peter. Ngunit sinabi naman nito na hindi daw si Beol ang dahilan ng pagpunta niya sa eskwelahan na ito. Si Beol ay masungit na tinanong kung papatayin na daw ba siya ni Peter. Dahil daw sa ating bida, kaya buhay pa sa ngayon si Beol. Ngunit pinagpilitan naman ni Beol na nakasurvive siya gamit ang kanyang talino. Hindi din daw alam ni Peter ang pinapasok niya sa eskwelahan na ito dahil kahit ang katulad pa daw ng ating bida ay walang magagawa. Habang paalis na ang dalaga, sinabi naman ng ating bida na tulungan siya nito. Tinanong ni Beol kung bakit niya naman daw tutulungan si Peter. Kaya naman ang ating bida ay sinabing nasa parehong sitwasyon lang daw sila na kung saan wala silang gaanong nalalaman. Sinabi ni Peter na umaasa siya kay Leona. Bigla namang napalingon ang dalaga at nagtataka kung paano nalaman ng ating bida ang kanyang tunay na pangalan. Matapos niyang lumingon na walang parang multo na lang si Peter. Ang lalaking ito ay si Jonathan, ang tinaguriang susunod na Usain Bolt sa buong mundo, ngunit mukhang ngayong araw na daw ang kanyang magiging retirement. Dahil ang ating bida ay madali lang siyang tinalo sa karera ng walang hirap. Matapos ang karera, sinalubong naman siya ng mga babae, habang si Jonathan naman ay pinapakalma ni Iseol. Mula sa isang sulok naman ay may misteryosong tao na nagmamasid sa kanya.
Mula sa i-test ang ating bida ay nagawang masagot ng tama ang lahat ng mga nasa board, habang namamangha ang lahat ang misteryosong lalaki ay patuloy pa ding sumusunod sa kanya. Napunta din siya sa klase na kung saan tinuturuan sila kung paano mag-fruit cutting. Ngunit matapos pagmasdan ng mabuti ni Peter ang kanyang kutsilyo, bigla naman siyang gumawa ng isang kuneho na ikinamangha ng buong klase. At ang misteryosong tao naman ay nakikita ang lahat ng pinapakitang kakayahan ni Peter. Mula sa isang sulok ang mga mayayabang na estudyante ay binubuli ang isang teacher. At sinabing walang magagawa ito kung ayaw nilang maglinis. Ang mga estudyante ay nagpakita ng nakakahiyang video ng teacher, kaya naman nagalit ito sa kanila. Ngunit tinawanan lang nila ito at itinulak ang teacher. Dahil sa child abuse na video ng teacher, sinabi ng mga estudyante na huwag na sila pakialamanan nito kung ayaw nitong masuspende bilang guro. Ang ating bida ay dumating sa eksena, at agad naman nila itong nakilala na si Boy Assassin. Tinanong niya kung sinaktan daw ba nila ang teacher, ngunit ang tatlo naman ay hindi natatakot kay Peter, at tila ba gusto pa nila itong makalaban. Pinapaalis ng lalaki si Peter, ngunit sinabi nitong hindi siya aalis. Kaya naman bigla niyang dinuraan ang ating bida. At mula sa background nagsitawanan naman ang mga kasama nito. Dahil sa sobrang tahimik lang ni Peter, sinabi ng mga estudyanteng bully na umalis na daw ito sa harapan nila. Bigla na ding sumugod ang isang lalaki dahil sa ayaw nitong umalis. Nagawa niyang maiwasan ang suntok ng lalaki at pati na din ang mga sumunod pang suntok nito. Ang mga kasama niya naman ay tinatawanan na siya sa background kaya naman naiinis na ito. Mabilis na kumilos si Peter at biglang hinila ang kalaban para ito ay matumba. Mula sa likod may isang lalaki naman ang balak pukpukin ng brick block ang ating bida. Bago niya pa ito magawa ito ay biglang nagulat dahil ang brick block na hawak niya ay ginawang pulbos lang ni Peter. Dahil sa nakita na nila ang kakayahan ni Peter, kusa na itong humingi ng tawad sa kanya at pati na din sa teacher. Habang umaatras palayo sinabi naman ng mga ito na makakabawi din sila balang araw. Tinanong ni Peter kung ayos lang daw ba ang teacher, ngunit sinabi naman nito na ang pakikipag-away daw ay mali. Habang pinupulot ang nahulog na cellphone ng mga loko, tinanong naman ng teacher kung ganito daw ba talaga ang gusto niya maging. Ang teacher na ayaw sa away ay biglang nagpakawala ng sorpresang atake sa ating bida. Masaya ang teacher sa kanyang nakita at inaasahan niya na din daw ito. Matapos masangga ang sipa nagtataka naman si Peter kung anong ibig sabihin ng teacher. Ang teacher naman ay tama daw ang kanyang hinala na hindi normal na estudyante si Peter. Napansin din ng teacher na hindi man lang daw natapon ang hawak niyang kape habang nakikipaglaban ito kanina. Ang teacher ay nagtataka kung saan at bakit niya daw pinag-aralan ang pagiging assassin. Ang ating bida naman ay sinabi na natuto siyang makipaglaban dahil gusto niya daw ang maghiganti. Iniisip din ni Peter na gusto niyang maghiganti sa Glory dahil sa pag-agaw daw ng kalayaan sa kanyang buhay noon. Sinabi niyang wala na daw siyang pinagkaiba sa mga patay dahil sa sobrang hinanakit na kanyang nararamdaman. Ang teacher ay tinanong kung may plano daw ba ang ating bida na sumali sa Assassin's Class. Napangiti naman si Peter habang iniisip na simula pa lang noong unang lumapit ito sa kanya. Alam niya na daw na ang teacher na sila Lee Guangyu ay isang assassin instructor ng Glory. Habang naglalakad, pinaliwanag naman ni Guangyu na may klase daw sila ng mga piling estudyante lamang na tinuturuan nila para maging assassin. Sinabi niya din na ang pagpasok ni Suongu sa volunteering club ay hindi magiging madali para sa kanya. Matapos buksan ang pintuan ng klase para sa mga assassin, si Peter naman ay biglang nagulat sa kanyang nakita. Ang nasa loob ng kwarto ay parang mga normal na estudyante lang, kaya naman nagtataka si Peter kung mga assassin nga daw ba talaga ang mga ito. Si Guangyu at si Peter ay nasa harap na, at sinabing si Peter ang bago nilang volunteer member simula ngayong araw. Nagulat naman si Yuna matapos makita ang ating bida. Napansin din naman ito ni Peter, kaya naman iniisip niyang huwag daw sana ito magsalita tungkol sa kanya. Biglang kumindat ang ating bida, na ikinabahala naman ni Yuna dahil mukhang isusunod na daw siyang papatayin ni Peter. Habang nagpapakilala si Peter, naiisip niya naman na napaka-normal na klase lang ito na parang hindi talaga sila mga assassin. Ang dalawa ay naiinis sa pagmumukha ni Peter. Naramdaman din naman ng ating bida na mukhang may ibubuga ang dalawang nasa harap ngayon. Ang lalaking ito ay si Doc Go Hyung, habang ang isa naman ay si Doc Go Jae. Sinabi din ng dalawa na dapat galing lang daw dapat sa ampunan ang mga nandito, kaya naman iniisip ni Peter na galing din siya sa ampunan ng unang henerasyon. Si Teacher Guangyu naman ay sinabing gumawa lang daw sila ng simpleng welcome party para kay Peter.
Ang dalawang estudyanteng assassin naman ay masaya dahil makakatikim daw sila ng maatikabong laban. Nagtataka si Peter kung anong tinutukoy nila. Kaya naman bigla na lang nagpalit ang mga aura ng mga estudyanteng assassin at sinabing madugong laban daw ang kanilang tinutukoy. Ang dalawang Dokko brothers naman ay sinabing huwag makialam ang iba dahil sila daw ang magwe-welcome kay Seunggu. Dahil sa alam ni Yuna na malayo ang kakayahan ng dalawa kay Peter, pinipigilan niya ang dalawang makipaglaban sa ating bida. Pinatabi naman ni Jay si Yuna dahil baka madamay pa daw nila ito, ngunit iniisip naman ni Yuna na gusto niya lang daw sana iligtas ang kanilang mga buhay. Ang dalawa ay tinanong si Peter kung marunong daw ba talaga itong lumaban dahil mukha lang naman daw itong batang walang alam. Sumagot naman ang ating bida na sinabi na marunong siya ng kaunti, ngunit sa isipan niya naman ay halos 1,500 na daw siyang nakikipaglaban nang nakataya ang kanyang buhay. Ang dalawa ay sumugod na, at sinabing ito na din daw ang magiging huling laban ni Peter. Ang atake ng dalawa ay madaling napigilan ni Peter. Si Hyung naman ay sinabing hindi daw madali ang gustong pasukin ni Peter, dahil lagi daw nilang tinataya ang kanilang buhay sa kanilang hanap buhay. Si Jay naman ay sinabi din na ang kanilang pangarap ay ang maging katulad ng kanilang idolo. Iniisip ni Peter kung sino naman daw kaya ang tinutukoy nila. Kaya naman sinabi ng dalawa na si Apostol Peter daw ang kanilang idolo. Ang laban ay nagpapatuloy habang sinasabi ni Hyung na hindi ito ang lugar para kay Peter. Sila ay medyo nagkalayo, napapagod na din daw ang ating bida dahil sa napakadaldal daw ng dalawa. Muli niyang sinabi na sumugod na daw ang mga ito at mag-focus lang daw sa laban. Dahil sa pangmamaliit nila sa kanila ang dalawa naman ay nagalit na. Habang sumusugod na naman ang dalawa, sinabi nilang 18 years na silang nag-aaral kung paano maging magaling na assassin. Ngunit si Peter naman ay kalmado lang, at iniisip na 65 years na daw siyang nabubuhay. Ilang sandali pa natapos na ang laban, at ang nanalo ay ang Dokko brothers. Sinabi nilang hindi pa nila ginamit ang kanilang kalahati ng lakas. Ngunit halata sa kanila kung gaano sila napagod sa laban. Dahil sa lakas daw ng Dokko brothers, wala na daw nagawa si Peter. At bigla na lang umalis. Habang naglalakad paalis ang ating bida, tinawag naman ni Yuna ang pangalan ng ating bida. Minamaliit daw nito ang kanilang assassin's class. Nagtataka si Peter kung anong sinasabi ni Yuna, ngunit sinabi naman nito, hindi siya maloloko ni Seunggu. Dahil alam ni Yuna ang totoong kakayanan ni Peter, nang hinala siyang pinagbigyan niya lang daw ang dalawa kanina. Lagi daw ginagawa ni Peter ang lahat ng kanyang makakaya sa bawat laban, ngunit hindi naman naniwala si Yuna sa kanya. Dahil kumpara sa dalawang magkapatid, hindi man lang daw pinagpawisan si Peter sa kanilang laban. Si Yuna ay itinulak sa pader si Peter at sinabing kahina-hinala na ang pagpaparito niya sa eskwelahan. Tinanong niya din kung bakit kailangan pa daw nito itago ang kanyang tunay na lakas. Tinanong ni Yuna kung anong binabalak ni Peter, kaya naman sinabi ng ating bida na kung gusto niya daw ba talagang malaman. Dahil sa wala nang kawala si Peter, bigla siyang tumakas at sinabing oras na daw para mananghalian siya. Ngunit sinabi naman ni Yuna na hating gabi na. Nalipat ang eksena sa stasyon ng bus. Ang lalaki ay masaya dahil sa inarkila siya ng isang biyahe na nagkakahalaga ng 1 milyon pesos. Bigla namang nagulat ang driver dahil nag-iisa lang daw pala ang kanyang magiging pasahero. Nagtataka ito kung nasaan na ang iba, ngunit sinabi naman ng lalaki na siya lang daw ang sasakay. Ang lalaki ay may maraming maleta, kaya naman ang driver ay handa na itong isakay sa kanyang bus. Nagtaka naman ito nang mapansin na may gumagalaw sa maleta. Bigla ding hinawi ng lalaki ang kamay ng driver, at sinabi nitong magpustahan sila at subukan daw hulaan ng driver ang laman ng mga maleta. Ilang sandali pa, sila ay nasa biyahe na. Habang natataranta sa presensya ng misteryosong lalaki, iniisip niya naman na hindi niya tinanggap ang pustahan kanina. Ang driver ay sigurado daw sa kanyang nakita, dahil ang maleta ay gumagalaw daw kanina. Si Guangyu ay sinabi na may misyon silang dumating, at ito ay nanggaling sa Deha Group na si Chairman Choi Yun-chang. Sigurado daw si Guangyu na narinig na nila ang pangalan na ito dahil isa daw ito sa kanilang pinakamalaking sponsor. Ang magtatagumpay daw sa misyon na ito ay tuluyan ng magiging tunay na assassin ng Glory. Kaya naman si Yuna at ang ating bida ay nagulat sa balita. Nagtataka ang mga estudyante kung tungkol saan ang misyon. Ayon kay Guangyu nakidnap daw ang kaisa-isang anak ng chairman ng Deha Group, kaya naman kailangan daw nilang mailigtas ito. Nagtanong naman ang isang estudyante na kung bakit hindi na lang daw nila ito ipaubaya sa mga pulis kung kidnapping lang naman daw pala ang nangyari. Sinabi ni Guangyu na tama ang estudyante, ngunit sa pagkakataong ito kailangan daw nilang patayin ang kidnapper dahil ang chairman ay gusto daw maghiganti dito.
Mula sa background sinabi ni Guang Yu na itaas lang daw nila ang kanilang kamay kapag gusto nilang tanggapin ang misyon. Wala pang nagtataas ng kamay dahil ang mga estudyante ay may hindi magandang pakiramdam sa misyon na ito. Ilang sandali pa, ang Dokgo Brothers ay tinanggap na ang misyon. Natawa naman ang dalawa dahil mukhang hindi lang daw silang dalawa ang tatanggap ng misyon na ito. Dahil ang batang baguhan at ang talunan daw na si Yuna ay sasali din sa misyon na ito. Nainis naman si Yuna sa panggagaya daw ni Peter, ngunit ang ating bida naman ay mas nauna daw na nagtaas ng kamay. Tinanong na ng Dokgo Brothers ang mas detalyadong impormasyon ng misyon, kaya naman sinabi na ito ni Guang Yu. Iniisip naman ni Peter na sa wakas magkakaroon na siya ng pagkakataon para tuluyan ng maging assassin ng organisasyon. Ang eksena ay nalipat sa amusement park, nagtaka din naman ang ating bida kung andito nga daw ba talaga nila mahahanap ang kanilang kailangan. Habang may mga nagsasayaw na magagandang babae sa amusement park, nagtataka naman ang dalawang magkapatid kung bakit nakabikini lamang ang ibang tao sa lugar. Ang dalawa ay hindi daw talaga maintindihan ang nangyayari kung bakit ganito ang mga tao sa lugar na ito. Habang kinukuha ang phone number at TikTok ni Peter, si Yuna naman ay nakapokus lamang sa kanilang misyon. Ayon sa report ni Guang Yu sa amusement park daw na ito nakidnap ang anak ng chairman. Sinabi din sa report na kailangan nilang mailigtas ang kanilang target at mapatay ang kidnapper. Si Yuna ay nagsisimula ng ma-stress dahil sa lawak ng lugar na ito, hindi niya alam kung saan siya makakahanap ng clue para mahanap nila ang kanilang target. Nagtataka si Yuna kung may idea na nga daw ba ang ating bida, dahil mula sa kanyang pakiramdam isa daw talaga itong magaling na assassin na maraming alam sa maraming bagay. Ilang sandali pa, sinabi naman na ng ating bida na maglibot sila sa paligid. Ang isang lalaki ay humingi ng pasensya, dahil tanging may reservation lang daw ang pwede sumakay sa kanilang rides. Dahil sa moderno na nang nangyayari, ang dalawang magkapatid ay hindi maintindihan ang sinasabi ng lalaki. Si Yuna naman ay nalaman ng fully booked na ang gusto nilang pasukin na rides. Ang magkapatid na Dokgo ay sinubukan ang mga rides, at talagang nagsasaya silang dalawa sa lugar na ito. Ang dalawa naman ay pumunta sa isang shooting area. Ang tagabantay naman sa palaruan na ito ay tuwang-tuwa dahil hindi daw mananalo ang mga ito, dahil sa nilagay niyang pampabigat sa mga target. Habang iniisip ng bantay na gumastos daw sana ng malaking pera ang dalawa, sinabi naman ni Yuna na ngayon lang daw siya gagamit ng peking baril. Ilang sandali pa, ang dalawa ay nakuha na ang mga magagandang prize ng lugar, at iniwan na nilang malungkot ang bantay. Ang tatlo ay excited na sa susunod nilang susubukan na rides at palaro. Kaya naman minamadali na nilang tinatawag si Peter. Iniisip ng ating bida na malamang ngayon lang sila nakaranas ng ganito dahil sa parehong training na sinapit nila kapareho niya. Si Peter ay hinayaan na muna pansamantala ang tatlo dahil walang nakakaalam kung mararanasan pa nga daw ba ulit nila ang ganitong experience. Ilang sandali pa, si Yuna ay napagtanto nang wala sila dito para magsaya, kaya naman iniisip niya kung ano ang pwede niyang magawa. Biglang nagulat si Yuna dahil ang AirPods ng anak ng chairman ay nagawa niyang masagap ang signal. Iniisip ni Yuna na kung malapit lang daw ba ang bata sa kanila. Ilang sandali pa, si Yuna ay narating na ang comfort room ng mga babae na ipinagtaka niya naman. Iniisip ni Yuna na malamang napulot ng ibang tao ang AirPods, o kaya naman kapangalan lang ito ng anak ng chairman. Si Yuna ay pumasok na muna para mag-imbestiga bago tumawag ng backup. Matapos makapasok nalaman niya naman na wala naman daw gaanong kakaiba sa lugar na ito. Ngunit sigurado siyang nanggagaling daw ang signal sa babae. Si Yuna ay nagpa siyang kausapin ang babae para magtanong, ngunit habang siya ay nagtatanong, hindi niya naman sinasadya na magpakita ng nakakatakot na ngiti. Kaya naman ang babae ay napasigaw sa takot. Ang boyfriend ng babae ay biglang pumasok at tinanong ang nangyayari. Kaya naman sinabi ng babae na biglang sumulpot si Yuna at sinubukan siyang hampasin nito. Nagulat naman si Yuna dahil hindi naman daw yun ang totoong nangyari. Mula sa background sinabi ng babae na sinubukan siyang nakawan ni Yuna. Kaya naman nagalit ang boyfriend nito at itinulak si Yuna. Pinipigilan ito ng babae dahil gusto lang daw nito na humingi ng tawad si Yuna. Ngunit ang lalaki naman ay sinabing bubugbugin niya na daw muna ang magnanakaw daw na si Yuna. Ang tatlo ay nagsimula ng hanapin si Yuna. Ang hinala ng magkapatid ay malamang kumakain na naman daw ang babaeng ito sa kung saan. Sinabi naman ng ating bida na wala daw silang dapat ipag-alala kay Yuna. Ang eksena ay nalipat kay Yuna na kumakain ng lollipop. Ilang sandali pa nilalabanan niya na ang lalaki, dahil sa ginawang acrobatics ni Yuna nagulat naman ito. Nagawa niya itong mapuluputan at ma-headlock. Handa na din siyang tapusin ang lalaki,
ngunit pinigilan niya ang kanyang sarili at sinabi na muntikan na siyang madala ng kanyang emosyon. Ang laban ay natapos na, kaya naman tinanong niya na din kung saan nga daw ba nakuha ng babae ang AirPods na meron siya. Habang namamangha ang mga tao sa kagwapuhan ni Peter, si Yuna naman ay dumating na dala ang AirPods. Sinabi niya din na alam niya na daw kung saan nahulog ang AirPods na ito. Sinabi naman ni Peter na tama daw pala ang kanilang hinala noong pa lang. Ang lugar na hinala nila kanina ay ang haunted house, kung saan dito ay perpektong mangkidnap dahil sa normal lang dito ang sumigaw. Ang grupo ay napansin na fully booked pa din ang haunted house, kaya naman nagtataka sila dahil napansin nilang wala naman daw taong pumapasok dito. Si Yuna ay sinasabi na dito daw nahulog ang AirPods ng bata. Ilang sandali pa, sinabi ng magkapatid na sumunod lang sila sa likod nila. Ngunit ilang sandali pa, ang dalawang magkapatid ay napunta na sa likod dahil sa takot ng mga ito sa lugar. Ang ating bida ay nagtataka dahil wala man lang daw ni isang tao sa loob ng haunted house na ito. Biglang sinabi ni Peter na maghanda ang lahat na ipinagtaka naman ng lahat. Ngunit habang palabas ang puting usok, sinabi ni Peter na mag-uumpisa na daw ang kanilang misyon. Nag-aalala ang tatlo sa mangyayari sa kanila, kaya naman sinabi ng ating bida na nakalahati na daw nila ang kanilang misyon. Mula sa kanilang orihinal na plano na ginawa ni Guang Yu, sinabi nito na kailangan nilang makidnap para mahanap ang kidnapper. Habang nawawalan ng malay, napansin naman ni Jay ang lalaking palapit sa kanila. Si Guang Yu ay dali-daling pumasok sa silid at tinanong kung nasaan na ang grupo ni Peter. Sinabi naman ng lalaki na malamang nasa misyon na daw ang mga ito, kaya naman nag-aalalang sinabi ni Guang Yu na tawagan ng lalaki ang mga ito. Hindi sumasagot ang grupo kaya naman tinanong ng lalaki kung anong nangyayari. Napag-alaman naman ni Guang Yu na hindi daw madali ang misyon dahil sa misyon na ito ay nandito si Park Sang-do. Si Park Sang-do daw ay isang kandidato noon para maging apostol, ngunit natanggal ito sa glory dahil hindi nila magawang makontrol ang taong ito. Ang lalaki naman ay sinabi na magagaling daw ang kanilang mga estudyante, kaya naman wala naman daw siguro silang dapat ipag-alala. Pinagpapawisan sa kaba si Guang Yu at sinabing mali ang akala ng lalaki. Napahawak si Guang Yu sa kanyang naputol na hita noon, kaya napatanong ang lalaki na kung si Sang-do nga daw ba ang pumutol nito. Ang eksena ay nalipat kanila Peter na nagawang makidnap. Si Sang-do ay lumapit sa kanila habang pinapaliwanag ang kanyang ginamit na pampatulog. Sinabi nito na ang normal na tao daw ay dapat nakabukas ang bibig kapag naapektuhan ng pampatulog na ito. Habang gulat na gulat sa ipinakitang bakal na prosthetic legs, sinabi naman ni Guang Yu na kailangan nilang mapigilan si Sang-do dahil ito daw ay isang walang awang tao. Kaya naman kailangan daw nilang iligtas ang kanilang mga estudyante. Dahil nahuli na si Yuna na nagkukunwaring tulog hindi niya na alam ang kanyang gagawin. Ito ay nagtangka ng hawakan si Yuna, habang mula sa background naman ay sinasabi ni Guang Yu na siguradong puputulan ni Sang-do ng parte ng katawan ang kanilang mga estudyante kapag nagawa nitong madakip ang kanilang mga estudyante. Ang cellphone ni Yuna ay biglang nagring na napansin naman ni Sang-do. Kinuha niya naman ito at sinagot ang tawag. Sinabi naman ni Guang Yu na kapag sinaktan nito ang mga bata ilalaan niya daw ang kanyang buhay para hanapin at patayin si Sang-do. Agad namang nalaman ni Sang-do na si Guang Yu ang kausap niya, mukhang nag-aalala din daw si Guang Yu na baka putulan niya din ng hita ang kanyang mga estudyante. Sa inis ni Guang Yu pinagmumura niya naman si Sang-do sa kabilang linya. Si Sang-do ay gumawa ng pustahan kay Guang Yu, sinabi nitong hulaan ni Guang Yu kung ilan pa ang matitirang hita ng kanyang mga estudyante bago siya makarating sa kanyang kinaroroonan. Kapag nanalo daw siya sa kanilang pustahan, papakawalan daw nito ang anak ng chairman. Tinanong din ni Sang-do kung ano ipangpupusta ni Guang Yu sa kanya. Ngunit dahil sa sobrang kaba wala na siyang nasabi. Mula sa background sumisigaw na ang dalawang Dokko brothers at tinatanong kung nasaan na ang nangkidnap sa kanila. Sinabi ni Sang-do na bilisan ni Guang Yu pumunta dito dahil mag-umpisa na daw siyang mangputol ng kanilang parte ng katawan. Napansin ni Yuna na nakabukas ang bibig ni Peter, kaya naman mukhang mahimbing pa daw ang tulog nito. Habang kinakalas ang kanyang sarili, iniisip niya naman kung ano na ang kanyang magagawa. Binalak niyang gisingin si Peter, ngunit bigla itong nagising matapos ang kaunting pagdampi ng kanyang paa. Sinabi din ng ating bida na hindi naman daw talaga siya nakatulog noong umpisa pa lang. Sinabi ni Peter na mukhang gigisingin daw siya nito sa baho ng kanyang paa, na itinanggi naman ni Yuna. Sinusubukan ni Yuna na makawala gamit ang mga natutunan niya sa mga training, at siya ay hirap na hirap makawala. Ang ating bida ay nakawala na agad, kaya naman tinanong niya si Yuna kung anong ginagawa niya.
Nagulat naman ang dalaga dahil sa bilis makawala ni Peter. Ang ating bida ay kanina pa daw nakalas ang kanyang tali para makakilos kaagad sa mga hindi pwedeng magandang mangyari. Ilang sandali pa silang dalawa ay handa nang hanapin si Sangdo. Sinabi din ni Peter na hindi na ito normal na kidnapping na kaso dahil ang kalaban nila ay dating miyembro daw ng mga assassin ng Glory. Ang dalawa ay nahanap na si Sangdo at sinabing malakas daw ang loob nito sa kanyang ginawa. Tinanong din nila kung saan ito tinatago ang anak ng chairman. Para sa mga estudyante madaldal daw ang dalawa, kaya naman inalok niya na lang ng pustahan ang dalawa. Ang dalawa ay nagkatinginan at pumayag naman sa pustahan. Habang mabilis na papunta sa kinaroroonan nila Sangdo, natataranta namang sinasabi ni Guang Yu na kahit anong mangyari, huwag nilang tatanggapin ang pustahan na gagawin ni Sangdo. Si Sangdo ay naglabas ng 2 patalim at sinabing puputulin niya daw ang mga binti ng Doko Brothers kapag natalo ang mga ito. Napagtanto ng dalawa na hindi ordinaryong office worker si Sangdo, pumayag din sila sa pustahan at sinabing magiging tambayan daw nito ang wheelchair mamaya. Si Sangdo ay ibinato ang isang patalim at sinabing mas maganda ang pustahan kapag patas ang laban. Habang pasugod sinabi naman ni Hyung na magsisisi ang kanyang kalaban dahil sa sobrang galing niyang gumamit ng kutsilyo. Si Hyung ay ang number 1 din sa kanilang eskwelahan pagdating sa paggamit ng kutsilyo. Habang patuloy ang laban, iniisip ni Hyung na medyo pantay sila ng skills, ngunit pag tumagal daw ang laban siguradong mananalo siya. Siya ay muntikan ng mahiwa, nagtataka din siya kung pareho nga daw ba talaga sila ng uri ng sandata. Napaatras si Hyung, kaya naman tinanong ni Sangdo kung anong problema. Si Hyung ay may napansin na walang talim ang kanyang kutsilyo. Kaya naman natatawa na lang si Sangdo sa kanya. Sila Peter ay dumating na sa eksena, sinabi din ni Yuna na nandito sila para tumulong sa laban. Si Hyung ay pinahinto ang dalawa at sinabing laban nila ito kaya naman huwag daw makialam ang dalawa sa kanila. Hanggat hindi daw natatapos ang laban huwag din daw makialam sila Yuna kahit na anong mangyari. Ang dalawa ay handa na at sinabing magaling daw ang naging speech ni Hyung. Ang magkapatid ay sinabing hindi daw alam ni Sangdo ang kanilang mga pinagdaanang hirap. Ang huling pagsubok para makalagpas sa mga pagsubok ng ampunan ay ang Hell Month. Imbes na pagkain at may inom ang ibigay sa kanila, isang baril at isang bala lamang mula sa loob ng baril lang ang ibinigay sa kanila. Ang mga bata ay ipinapadala sa delikadong lugar na puno ng mga delikadong halimaw at hayop. Kaya naman kailangan ng mga ito na makasurvive kahit na anong mangyari. Ang dala nilang isang baril at isang bala ay pwede nilang gamitin para patayin ang mga mababangis na halimaw, o kaya naman pwede din nilang gamitin ito para traidorin ang kanilang mga kasamahan. Ang iba naman ay nagpapakamatay na lang dahil sa matinding stress. Ang magkapatid na Doko naman ay hindi pumayag na mamatay na lang basta-basta, kaya naman ginawa nila ang lahat ng kanilang makakaya para makasurvive. Ang Doko Brothers ay nagpasyang hindi gamitin ang kanilang mga bala, dahil ang mga ito daw ay magpapasya ng kanilang kapalaran sa hinaharap. Matapos ang ika-58 na henerasyon ng mga assassin ang 2 Doko Brothers lang ang tanging nakasurvive. Ang dalawa ay nalaman noon ang tungkol sa batang si Peter, na kilala bilang si Apostol Peter. Ito ay nagtala ng kamanghamanghang record, na kung saan hindi niya ginamit ang kanyang baril at bala. Hanggang sa ngayon ay wala pa ding nakakatalo sa record na ito. Ang dalawa ay sinabi na gusto nilang maging pinaka-the best sa lahat ng assassin. Habang pasugod sinabi naman nila na isang hakbang lang daw si Sangdo para matupad ang kanilang mga pangarap. Nagawang matakel ni Jay si Sangdo at mabilis niya din namang tinawag si Hyung para sumunod ito sa pagsugod. Ito ay biglang tumalo ng malakas at handa na ding tapusin ang kalaban nilang si Sangdo. Natawa lang naman si Sangdo at sinabi na mukhang mas maganda daw putulin ang braso ni Hyung. Dahil hindi niya magawang mahiwa si Sangdo binitawan niya na lang ang kutsilyo at ito naman ay nagawang masalo ng kanyang kapatid. Nahanda na ding saksakin si Sangdo gamit ang dulo ng kutsilyo. Nagulat si Hyung dahil matapos madurog ang kutsilyo, sinabi naman nito na kung may kakayahan nga daw ba sila para maging katulad ni Peter. Ang sandata ni Sangdo ay isang kukri na patalim na mas mabigat pa kumpara sa ibang patalim. Ang sandatang ito din daw ang kanyang pinaghusayan sa kanyang buong buhay. Mas mabilis pa daw ito sa kutsilyo at mas mabigat pa kesa sa isang axe. Si Park Sangdo ay isang rank A na assassin at ang kukri ay ang pinakasanay niyang gamitin na sandata. Habang pasugod na ang isa't isa, iniisip naman ng dalawa na malakas daw talaga si Sangdo. Mabilis itong sumusugod sa dalawang magkapatid. Matapos niyang talunin ang dalawang magkapatid, sinabi naman nila na tumakbo na daw sila Yuna at Peter. Dahil sa pag-aalala ni Yuna sa Doko Brothers, sinabihan naman ito ni Sangdo na napakaingay ni Yuna.
Sinabi niya din na buhay pa ang dalawa dahil wala naman daw siyang balak pumatay ng mga bata. Ngunit habang nakangiti sinabi niya namang kailangan niya na daw kolektahin ang kanyang premyo. At ito ay ang tig-iisa nilang binti. Habang nag-aalala, iniisip naman ni Yuna na mukhang wala na daw silang magagawa. Si Peter ay biglang inalok si Sangdo sa isang pustahan. Kaya naman biglang nabaling ang tingin ni Sangdo sa kanya. Ipupusta daw ni Peter ang kanyang dalawang binti at dalawang kamay. Kung gusto ni Sangdo pati din daw ang lieg ng ating bida ay kanyang itataya. Namangha naman si Sangdo sa tapang niya at tinanggap ang pustahan. Muling nagbigay ng patalim si Sangdo at sinabing mas maganda ang laban kapag patas ang laban. Sinabi ni Yuna ang tungkol sa hindi magandang katangian ng kutsilyo, ngunit si Peter naman ay may hawak ng food tray at sinabing sapat na daw ito para talunin niya ang asasin na si Sangdo. Natawa na lang si Sangdo sa pangmamaliit niya sa kanya. Sinabi niya din na ngayon lang daw ulit siya natawa ng ganito. Mabilis ding sumugod si Sangdo at sinabing hindi nito mapapalagpas ang pambabastos niya sa kanya. Nakaiwas ang ating bida sa unang pag-atake. Ginamit din ni Peter ang kanyang sandata upang maging panangga. Namangha si Sangdo sa ginagawa ni Peter, ngunit hindi magtatagal masisira na daw maya-maya ni Sangdo ang sandata ng binata. Habang patuloy na sumusugod si Sangdo, nalipat naman ang eksena kay Guangyu. Iniisip niya na sana hindi maulit ang nangyari noong nakaraan. Nag-aalala si Guangyu dahil ayaw niya daw ulit mawalan ng mga kasamahan dahil kay Sangdo. Nalipat ang eksena sa nakaraan. Habang kinakabahan ang babaeng card dealer. Sinabi naman ni Sangdo na huwag itong mag-alala dahil normal lang daw mangyari ito sa kanyang buhay. Inalok niya ng pustahan ang babae. Binigyan niya din ito ng payo na itaya daw ng babae ang lahat sa kanya na makakasurvive siya sa sitwasyon na ito. Mula sa likod ni Sangdo may mga assassin na may sandatang chainsaw at nakahanda na din siyang tapusin. Si Guangyu ay medyo bata pa noon dahil sa dami ng problema na dinudulot ni Sangdo sa organisasyon. Kailangan na daw nila itong patayin. Ang grupo ni Guangyu ay binubuo ng puro rank B na assassin, kaya naman kumpiyansa silang mapapatay nila si Sangdo. Ngunit matapos ni Guangyu masilayan ang kakayahan ni Sangdo sa paggamit ng kukri, nalaman niyang nalagpasan na ni Sangdo ang pagiging normal na tao na gumagamit ng patalim. Ilang sandali pa, si Guangyu ay nakita ng lumulutang ang kanyang hita dahil sa kagagawa ng assassin na si Sangdo. Nalipat ang eksena kung saan nagawa ni Sangdo mahiwa si Peter at ang kanyang sandata. Ngumiti si Sangdo at sinabing maswerteng estudyante si Peter dahil ang kanyang sandata ay nahati na sa dalawa. Habang hinahanda niyang ilabas ang kanyang sandata, iniisip naman ni Yuna na kailangan niyang tumulong sa laban. Ang ating bida ay namamangha daw sa kung paano gamitin ni Sangdo ang kanyang sandata. Habang hawak ang tray, bigla niya naman itong hinawakan ng mahigpit. Nagulat naman si Yuna at sinabing hindi daw pala isang panangga ang tray na hawak ng ating bida. Nagpasalamat din si Peter kay Sangdo dahil sa kanya may pamatay na legendary weapon na daw siya. Habang tumatawa nalaman ni Sangdo na mukhang hindi daw normal na estudyante lang si Peter. Iniisip ni Sangdo na akala niya na hiwa niya na ang ating bida, ngunit bigla na lang daw itong nakaatras kanina. Dahil sa galing na pinapakita ni Peter, napapaisip na si Sangdo kung totoong estudyante lang daw ba ang ating bida. Nagsimula na ding magtanggal ng damit si Sangdo para magseryoso. Bigla niya na ding binato ang kanyang kasuotan at iniisip na kailangan niyang siguraduhin ang kanyang hinala. Habang natatakpan pa din ang paningin ng ating bida, agad namang pinaghihiwa ito ni Sangdo. Dahil sa kanyang ginawang pag-atake nalaman niyang tsamba lang daw pala ang ginawa ni Peter kanina, dahil ngayong pagkakataon siguradong patay na daw ang ating bida. Mula sa likod ni Sangdo handa na siyang tapusin ni Peter, napansin niya din ang unan na puno ng hiwa. Kaya naman nagtataka siya kung paano ito nangyari. Siya ay nahiwa na ng ating bida, ngunit siya ay biglang nakalayo. At tanging palad niya lamang ang nahiwa. Iniisip ni Sangdo na binalak daw ni Peter puntiryahin ang kanyang vital point sa leeg. Mabuti na lang daw ay mabilis ang kanyang naging pagkilos sa mga nangyari. Habang nakapokus sa laban si Peter, tinanong naman siya ni Sangdo kung estudyante lang daw ba talaga si Peter. Nag-uumpisa ng kabahan si Sangdo dahil ang sandata daw ni Peter ay hindi kayang makahiwa dahil sa kanyang kasuotan na nakaharang. Pinuntirya daw nito ang kanyang leeg na walang anumang harang. Habang pasugod na si Peter, iniisip naman ni Sangdo na napakabilis ng kupal na ito. Ang kontrabida ay hirap nang makasabay kay Peter, hindi na din daw siya makasabay sa bilis nito. Kaya naman iniisip niya kung tao pa nga daw ba si Peter. Habang nanunood sa laban, iniisip ni Yuna na dala ng bigat ng kukri malamang mamatay daw si Peter sa isang tama lang.
Ngunit napansin niyang hindi makatama si Sangdo dahil sa mas mabilis si Peter sa kanya. Malamang dahil daw ito sa bigat ng kukri. Kapag tumagal ang laban malamang mapagod na daw si Sangdo kaya naman may pag-asa daw na manalo si Peter. Ang ating bida ay nagawang mahiwa sa kanyang mukha na ikinagulat naman ni Yuna. Nagsimulang maglabas si Sangdo ng mas maliit na kutsilyo sa hawakan ng kanyang kukri at sinabing kailangan niya daw ng tamang sandata para tapusin ang ating bida. Napansin ni Peter na mabigat daw ang sandata ni Sangdo, kaya naman sa oras na gumamit ito ng mas magaan na sandata, madadagdagan daw ang bilis ni Sangdo. Malapit nang matusok ang ating bida, habang iniisip na hindi niya na daw gaanong magiging kalamangan ang bilis. Nagawa pa ding masangga ni Peter ang atake, habang si Yuna naman ay napansin din ang biglaang pagbilis ni Sangdo. Nagtataka din siya kung bakit winawasiwas ni Sangdo ang sandata na dapat panaksak. Habang pasugod ay galit na galit at hinihiling niyang mamatay na si Peter. Siya ay bigla namang napahinto at nawalan ng higpit sa kanyang kapit, kaya naman nabitawan na nito ang kanyang sandata. Habang pinagmamasdan ni Sangdo ang nahulog niyang sandata, iniisip niya naman na imposible ang mga nangyayaring ito. Tinanong ni Peter kung bakit hindi ito makapaglagay ng lakas sa kanyang mga kamay. Sinabi naman ni Sangdo na naiintindihan niya na daw ang nangyari. Iniisip ni Sangdo na hindi na daw pala ang kanyang leeg ang puntirya ni Peter dahil lumipat na ito sa kanyang kamay. Tinanong niya din ang ating bida kung ano nga daw ba talaga ang ginawa nito sa kanyang kamay. Sinabi naman ni Peter na ang mga ligaments, nerves at tissues na nagbibigay ng kakayahan para humawak ng isang bagay ay pinutol niyang lahat sa kamay ni Sangdo. Simula noong una pinagbibigyan niya lang daw si Sangdo dahil wala daw siyang balak na patayin ito. Habang nanginginig si Sangdo iniisip niya namang hindi niya matanggap ang nangyari. Ang taong nasa harap niya ay hindi na daw isang binata o isang estudyante lang. Nakikita niya bilang isang tigre si Peter. At tinanong kung ilan na nga daw ba ang kanyang pinatay na mandirigma para marating ang kanyang level. Habang binabalot ng ating bida ang kanyang kamao ng tray, pinaalala niya naman ang sinabi ni Sangdo kanina na hindi kayang matalo ng sandata niya ang kanyang sandata ni Sangdo. Ang ating bida ay tatapusin daw ang kanilang laban habang tinuturuan si Sangdo kung paano daw mandurog ng bato gamit lamang ang itlog ni Marvin. Ang eksena ay nalipat sa nakaraan kung saan si Sangdo ay binubuli ng mga ibang bata. Noong araw na tinakot siya nang nangbubuli sa kanya gamit ang aso nito. Biglang tinanong ni Sangdo ang bully kung gusto daw ba nito makipagpustahan. Matapos niyang itaya ang sarili niyang buhay, bigla siyang nagkaroon ng kakaibang lakas. Bigla niya na lang din natalo ang mga aso at ang nambubuli sa kanya gamit ang bagong diskubreng lakas. Ang adrenaline na dumadaloy sa kanyang katawan ay hindi niya maintindihan, ngunit nagagawa daw nitong mapalakas siya matapos niyang ipusta ang kanyang buhay. Kaya naman ang pagpusta sa kanyang buhay ay ang naging gamot niya para manalo sa kanyang mga laban. Ang eksena ay bumalik sa kasalukuyan. At si Sangdo ay tuluyan ng sinapak ng malakas ni Peter. Siya ay tumilapon at hindi din siya makapaniwalang natatalo siya sa laban. Natanggal na ang sandata ng ating bida, habang si Yuna naman ay nagugulat pa din sa nangyayari. Muling sumugod si Peter, ngunit si Sangdo naman ay may hawak na granada at sinabing huwag lalapit ang ating bida. Papasabugin niya din daw ang mga taong laman ng maleta kapag kumilos ng masama si Peter. Mula sa background sinabi ni Sangdo na may lamang tao ang mga maleta at ang isa daw dito ay ang hinahanap nilang anak ni Chairman Choi. Nagulat naman si Yuna at iniisip na kapag sumabog ang granada mamamatay daw silang lahat. Dahil sa mga tubo ng gasolina sa paligid sigurado daw nasasabog ang buong lugar kapag sumabog ang granada. Kaya naman sinabihan niyang lumuhod at magmakaawa daw si Peter sa kanya. Sa bilis ng ating bida, hindi na nagkaroon ng oras si Sangdo para makakilos. Nilagay din ni Peter ang bomba sa bunganga nito. Tinuruan niya din na gumamit ng granada si Sangdo, at sinabing tinatanggal daw dapat muna ni Sangdo ang pin bago gamitin ang granada. Matapos matanggal ang pin pinangaralan niya naman si Sangdo at sinabing ganito daw manakot. Ang bomba ay nasa bunganga na ni Sangdo, habang si Peter naman ay binubugbog ang kalaban. Habang nabubugbog hindi naman nagagawa ni Sangdo na matanggal ang bomba sa kanyang bibig. Ito ay nagpatuloy hanggang sa tuluyan ng bumagsak si Sangdo. Napansin din ni Peter na magaling daw palang kumain ng granada si Sangdo. Muli nang binalik ni Peter ang pin at sinabing hindi pa din daw siya tapos pahirapan si Sangdo. Habang tumatayo ang assassin, sinabi nito na ayaw niya nang magpatuloy ang laban. Nagulat si Yuna sa kanyang nakita dahil ang walang awa na si Sangdo ay biglang umiiyak na parang bata. Nagmamakaawa din ito na maging tabla na lang daw ang kanilang laban. Papakawalan niya na daw ang kanyang mga kinidnap at magkukunwari daw na hindi nangyari ang lahat ng ito.
Si Guang Yu ay dumating na din sa eksena at kinakabahan na tinatawag ang kanyang mga estudyante. Matapos makita si Sangdo siya ay nagulat at napaisip kung ito nga daw ba ang Sangdo na kilala niya noon. Ang laban ay natapos na at ang apat ay ligtas namang nakasurvive. Ang anak ni Chairman Choi ay naligtas na ng grupo, pati na din ang mga kasama nitong nakidnap. Matapos ang 13 years na paghahanap kay Sangdo, hindi pa din makapaniwala si Guang Yu na ito ang Sangdo na nakilala niya noon. Si Sangdo ay tuluyan ng dinala sa headquarters ng Glory. Iniisip ni Guang Yu na tapos na ang kanyang kalbaryo, dahil ang taong tumapos ng kanyang buhay bilang assassin ay nahuli na. Habang masaya ang grupo sa matagumpay na misyon, nagtataka si Guang Yu kung nagawa daw ba talaga ng grupong ito matalo si Sangdo. Nanghihinala si Guang Yu na si Peter ang dahilan, ngunit tumanggi ito na hindi siya ang nakatalo kay Sangdo. Kaya naman wala na daw siyang magagawa tungkol dito. Ang grupo ay tuluyan ng naging assassin ng Glory. Hindi din makapaniwala si Hyung sa kanilang naging rank. Dahil ang kanilang tinalong assassin ay inaasahan ng rank S, kaya naman dapat hindi daw sila napunta sa pagiging D-rank. Dahil sa sobrang baba ng pinupuntahan nila, nagtataka si Hyung baka patayin na daw sila sa lugar na ito. Matapos magbukas ang elevator, nagtataka sila kung tama nga daw ba ang napuntahan nilang lugar. Matapos makita ang mga dambuhalang babae, nagmadaling pinindot naman ni Hyung ang elevator para agad silang makaalis sa lugar. Ang isang magandang babae naman ay dumating at welcome ang grupo. Ang magkapatid naman ay agad na akit at sinabing nasa tamang lugar na daw pala sila. Ang babae ay sinabihan ang grupo na sumunod sa kanila. Ang kanilang presidente ay interesado daw sa grupo, kaya naman pinapunta sila nito dito sa lugar. Ang grupo ay nasa lamesa na ng maraming pagkain, habang sinasabi ng babae na inatasan silang itrato ng maayos ang kanilang grupo. Ang grupo ay binigyan din ng kanilang bagong outfit bilang assassin. Ang dalawang magkapatid ay sabik nang makita ang presidente para magpasalamat sa masarap na pagkain at mga bagong damit. Ang babae ay binubuksan na ang pintuan, habang sinasabi na magugustuhan daw nila ang nasa likod ng pintuang ito. Ang magkapatid ay agad namang namangha sa kanilang nakita, dahil ang kwartong ito ay punong-puno ng mga sandata. Dahil ang DEHA Group ang pinakamalaking dealer ng mga sandata sa mundo, at siyang may responsibilidad din sa mga kailangang sandata ng Glory. Gusto daw silang i-congrats ng presidente sa kanilang pagiging opisyal na assassin. Kaya naman maaari daw nilang kunin ang mga gusto nilang sandata. Kahit gaano pa daw ito karami, ang dalawang magkapatid ay hindi talaga gaanong gumagamit ng mga baril, ngunit dahil ito ay libre pinuno nila ang kanilang katawan ng mga baril. Namamangha naman si Yuna sa mga patalim na nasa lugar. Gusto niyang kumuha ng kutsilyo, ngunit bigla niyang pinigilan ang kanyang sarili. Dahil wala siyang nagawa sa kanilang misyon, wala daw siyang karapatan para kumuha ng kahit na ano. Ang babae naman ay pinagmamasdan si Peter, at nag-iisip kung ano ang pipiliin nitong sandata. Sinabi ng ating bida na itong ballpen lang daw ang kanyang kailangan, kaya naman nagulat ang babae mula sa background. Iniisip din ni Peter na nagamit niya na daw lahat ng sandata sa loob ng lugar na ito. Mula sa tainga ng babae ay may nagsasalita, kaya naman sumang-ayon ang babae sa gusto mangyari ng presidente. Ang babae ay sinabing oras na daw para pumunta sa kwarto ng presidente, ang magkapatid naman ay sabik nang makita ang presidente. Ngunit sinabi ng babae na si Peter lang daw ang gusto makita ng presidente. Habang nasa elevator sinabi ng babae na kakaiba daw ang piniling ballpen ni Peter. Sinabi naman ng ating bida na gusto niya daw talaga ang model ng ballpen na ito. Sinabi naman ng babae na 40 years ago pa lumabas ang model ng ballpen na ito. Kaya naman sinabi ni Peter na may pinamana daw na ganitong ballpen ang kanyang lolo noon. Tinanong ng ating bida kung bakit siya lang ang pinatawag. Ngunit hindi daw alam ng babae ang dahilan, kaya naman siya na lang daw mismo magtanong sa presidente mamaya. Sila ay nakarating na sa penthouse, at ilang sandali pa sila ay nagawa na ding makarating sa chairman. Pinaalis na din ng chairman ang babae, dahil gusto niya daw makausap ng sila lang ang binata. Ang lalaking ito ay ang presidente ng DEHA Group na si Choi Yonchang, welcome niya na din si Peter. Kinamusta nito ang experience nila sa kanyang lugar, kaya naman sinabi ni Peter na ayos lang. Nagtanong si Peter kung bakit siya pinapunta ni Chairman Choi. Kaya naman sinabi nito na gusto niya lang daw talaga makita at makausap ang ating bida. Ang chairman ay lumapit kay Peter ng sobrang lapit at sinabing kilala niya kung sino daw talaga si Peter.